Sino po dito nagbabattle ng mind? Okay? Mind. Kapag physical tayo, pag may sakit tayo at nakita sa physical, mas madaling gamutin. 'Di ba? Makikita yan ng doktor, makikita niya pag nagpa-check up ka or kaya, for example, ikaw ay inuubo. Pag inuubo kasi uy, may ubo ka. Or kaya pag ikay nilalagnat, nangihina ka, uy, nangihina ka, nilalagnat ka. Pero kapag yung mind yung may battle, may struggle, hindi yan nababasa ng tao. Maaari mong itago. You can wear a mask. Okay? At tayong mga tao, madalas tayong ma-deceive dahil mali ang pag-iisip natin. Madalas tayong bumagsak dahil mali ang mindset natin. That's why this session or this service, pag-uusapan po natin, hallelujah, ang mensahe po ng ating Panginoon. Pwede po bang pakitype po dyan ang ating topic? Extraordinary mindset. Extraordinary mindset. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yun, praise the Lord. Salamat po, Nanay Melia. Extraordinary mindset. Hallelujah. Nilagay ko po dyan sa taas, poured out. Naniniwala po kayo? Po ba kayo na hindi natin kayang i-pour out lahat sa Panginoon kung hindi extraordinary ang mindset mo? Maraming businessman na nagpapatuloy, palago ng palago, yung mga mayayaman mas yumayaman, yung mga mahirap mas humihirap. Why? Because of mindset. Mindset. Okay? Bakit yung mga Chinese? Dahil negosyante mind sila. Alam nila paano paikutin. Ang mga mahirap or kaya yung may mga tao na kung saan walang-wala na nga, uutang pa, tapos hindi alam paikutin yung pera. So, ang nangyayari, nalulugmok sa utang. In fact, maraming business man ang nagsimula rin sa zero. But because of mindset, sila po ay nag-prosper, lumago, sila po ay nagkaroon ng kakayanan, ngayon ay pa-travel na sila all over the world. Amen? But we will not talk about that mindset ng isang businessman. We'll talk about the extraordinary mindset para mas maging poured out ka sa Panginoon. Okay? Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful privilege, O God, na kami po ay makapagtipon para sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, bagamat ito po ay online, naniniwala po ako na ang banal na espiritu na kumikilos po sa amin physically, Panginoon, sa aming local church, ay siya ring banal na espiritu ang kumikilos sa amin, Lord, online. Kaya Lord, hindi po ito mahadlangan. At Lord, naniniwala po ako na kaya mo pong mangusap sa bawat isa sa pamamagitan ng iyong salita sa oras po na ito. Holy Spirit, be exalted. All for you. All for you, O God. Lord, just use my lips to be yours. Use my heart, Lord God. Hallelujah. Na maging daluyan, Panginoon, ng pinakapuso mo. Lord, let your anointing flow in every corner of this gimmick, O God. Hallelujah. Wala ka pong lalagpasan, wala ka pong palalampasin in the mighty name of Jesus. Hindi po kami alis dito, Panginoon, na hindi po kami puno sa presensya mo in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, gusto kong pag-focusan natin yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Sabi sa Philippians 2:5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Sa ibang translation, ayan niyo po ang basahin ko dito, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Because here in Philippians, there are many arguments, there are many things na nangyayari inside the church, in the church of Philippi. Alam niyo yung pinaka-encouragement dito ni Apostol Pablo? Magkaroon kayo ng pag-iisip, ng mindset, katulad ni Jesus. The attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Kung tatanungin po natin ang ating sarili, 1 to 10, gaano na ako kalapit sa Christ-likeness? Gaano na kalapit yung ako sa ating Panginoon? 1 to 10. Yung fruit ng Holy Spirit,
May love ba? May joy? May peace? May gentleness ba? Baka kulang pa dito sa gentleness, kulang pa sa patience, ay self-control, bumabagsak pa ako. Just imagine mga kapatid, na kung titignan po natin, it's a great encouragement and a great message na sinasabi po dito na for us to have an effective relationship to one another, to be an effective vessel of God, kailangan po nating magkaroon ng parehas na mindset katulad ni Jesus. Yung attitude, not just a mindset, but sabi dito yung attitude, yung action natin, kung paano tayo magdesisyon sa mga bagay-bagay. Tayo po, paano ka ba magdesisyon? Ano ba yung mindset mo as a Christian? Na magpupuri ka lang ba sa Panginoon kapag okay ang sitwasyon mo? Magpupuri ka lang ba sa Panginoon kapag merong, ay, in-invite ako ngayon, sige na nga. Pero kapag wala, okay lang. Gaano nakalalim yung Christ-likeness sa buhay mo? Gaano nakalalim or gaano nakalapit yung attitude natin sa attitude ng Panginoon? When we say mindset, it says here, to think, to have a mindset or attitude. Hindi lang siya panlabas. It is a set one's inner quality sa pinakaloob. Okay? More than intellect. Hindi lang yan sa galing, hindi lang yan sa isip. Ano po? It includes your desires. It includes your motives. Ano ba yung mindset mo? Ibig sabihin, ano yung dinidesire ng puso mo? In fact, ang tao na goal-oriented, ang mindset niyan, wala mo ng love life, wala mo ng ganto ganyan, okay? Focus lang ako sa goal. At kasi yung desires niya, alam niya yung pinupursue niya. Ikaw, alam mo ba yung pinupursue mo? Alam mo ba yung goal mo sa buhay? Alam mo ba yung pinakalayunin mo? Alam mo ba yung pinakapananaw mo sa buhay? Alam mo ba yung prinsipyo mo? Or sabay ka lang sa agos? Sabay ka lang sa season? Sabay ka lang sa nangyayari sa paligid mo? You should know your principle. You should have that extraordinary mindset. This is not just about thinking like Jesus. But feeling, choosing, and responding, and acting like Jesus. Hindi lang ito, sige, mag-iisip ako katulad ni Jesus. Tama naman yung iniisip ko eh. Love your neighbor as you love yourself. Love your enemies. Okay? Tama naman yung iniisip ko, wag kong gagawin to, hindi ko gagawin to. But the question is, hanggang doon lang ba? Because mindset is not just thinking, it is feeling, choosing, responding, and acting. Maging ang action po natin dapat nag-flow kung paano nag-act ang ating Panginoon habang po siya ay nandito po sa ating mundo. Sabi po sa Philippians 2:7, but emptied himself. Sabi sa Philippians 2:5-6, sabi doon na gayahin nyo yung mindset, yung attitude ng Panginoong Hesus. Kahit na siya'y Diyos, sabi dito, siya'y nagpakababa. He emptied himself by taking the form of a servant, being born in likeness of man. Instead of this of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like a human being and appeared in human likeness. Mga kapatid, for us to be poured out, kaya nilagay ko yung salitang poured out yan. Salitang poured out yan. Ano po? Pag sinabing poured out, it is kenos. It means empty. Empty. And to empty, it says literally to remove contents or to evacuate. For example, yung isang lugar, ano po, ginagamit itong kenos na to, no, kapag tatanggalin natin yung mga laman, for example, sa bahay, okay, and evacuate, and to make void, to render something ineffective, powerless, di ba? For example, kapag ikaw ay andoon sa grocery store, pa-void, di ba? Yung mga cashier, pa-void, okay? Empty. Empty. It is the word na kailangan nating maintindihan. We should be empty. To render something ineffective, powerless. Ano to? Yung sin, yung lust of the flesh, yung lust of the eyes, yung pride of life. Kailangan ma-void. To render something ineffective, powerless. Okay? To make of no reputation. Because to humble oneself or relinquish rightful status or privileges. Si Jesus, naranasan niya to. He humbled himself. Na what? Lahat ng karapatan niya, drainak niya.
lahat ng karapatan niya, no, give up ng Panginoon. Lahat ng maaring maging rason niya para hindi niya gawin yon na siya'y nagpakababa, nasa kanya, pero mas pinili niya magpaka-empty. In fact, Jesus himself poured out yung sarili niya para sa iyo. To pour out completely. Ginawa po ito ng Panginoon, complete self-giving or sacrifice. Complete self-giving. He sacrificed himself. Ikaw, ano ang kaya mong isakripisyo para sa Panginoon? Ano ang kaya mong isakripisyo para sa Panginoon? Hallelujah. Mga kapatid, let us take our faith seriously. Let us take Jesus seriously. Huwag mong isipin na, ay, tsaka na, matagal pa namang bumalik ang Panginoon. Ay, tsaka na. You don't know. Hindi natin alam. Mga kapatid, we should take our faith seriously. This is a wake-up call sa ating lahat. Let us choose crossover comfort. Pwede po ba? Pwede po ba akong makiusap? Piliin po natin yung crossover comfort because Jesus himself po, pinili niya yung cross of Calvary over the comfort in heaven. At gusto kong sabihin sa iyo na hindi hayahay ang buhay Krisyano. Hindi hayahay na sa tuwing gusto mo lang mag-evangelize, doon ka lang mag-evangelize. Na sa tuwing okay ka lang, doon ka lang magpupuri sa Panginoon. It's not the reflection of Christ-likeness. Wherever you go, whatever season, what season you are in, whenever you are, wherever you are, preach Jesus. Act like Jesus. Think like Jesus. Hindi po tayo nakikipaglaro sa pananampalataya po natin. Tayo po ay nasa battlefield. Tayo po ay nasa battleground. You are not in the playground. You're in the battleground. At hindi natin kayang labanan yung mga demonyo, yung espiritu na hindi mo nakikita kung hindi ka malalim sa pakikipagnaig mo sa Panginoon. We should choose crossover comfort. Ang comfort na nandyan lang yan, kayang ibigay ng mundo. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan? You know what? Jesus emptied himself because of his love for his Father and his love for you. In-empty, pag sinabing empty, nakita po natin kanina, pag sinabing empty, ito ang ginawa ng Panginoon, tinanggal lahat ng pwede niya ipagmalaki. Yung pagka-Diyos niya, ibinaba niya yung sarili niya, mga kapatid. Lahat ng karapatan na meron siya, give up ng Panginoon, drinap ng Panginoon para sa'yo. Yung humility, yung selflessness, yung sacrifices, yung obedience, pinakita niya. At ito po yung gustong makita sa atin ng Panginoon, act like Jesus, a mindset like Christ. Kaya yung mind of Christ, hindi lang siya kung paano mag-isip. Ito rin ay kung paano magdesisyon at kung paano mag-take ng action. When we say, be empty, be humble, be selfless, sacrifice, and obey. Hallelujah. These are the realizations na nakita ko, na kailangan po natin for us to live a poured out life. And living a poured out life requires self-emptying. Sabihin mo nga, self-emptying. Ibig sabihin, ine-empty mo yung sarili mo. Baka punong-puno ka na kasi ng sarili mo, wala nang puwang ang Panginoon sa buhay mo. Self-emptying, empty. Be empty. Paano ka kakargahan ng Diyos kung punong-puno ka na? Hallelujah. Paano tayo kakargahan ng Panginoon kung punong-puno ka na? Mga kapatid, first of all, kailangan natin ito, emptying from position.
Sabi po dito sa verse 6, gusto ko po habang ninanamnam natin ito, mas lasapin natin yung pinaka-mensahe, ano? Saglit lang po ito. But I pray that this message will make us realize kailangan ko palang ma-empty para mapuno ako ng Diyos. You know what? Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Kahit na siya'y usigin, kahit na siya'y imak, siya'y pahirapan. Alam niyo po, ayon sa pag-aaral na yung bawat hampas kay Jesus, umaabot yung tulis ng panghampas niya, yung bakal na meron po dong babasagin. Umaabot po yun sa kanyang buto. At sa pagtanggal po noon ay may naisasama na laman. And just imagine the sacrifices of Jesus, na siya ay Diyos, pero hindi siya nag-remain doon for you. Inempty niya yung sarili niya from position, and this is a message for us. For you to be poured out in the Lord, kailangan mong ma-empty. Masyado tayong after sa reputation natin. Masyado nating kino-cover yung reputasyon natin, yung pangalan natin sa tao. Pero useless po yun. Dahil nakikita ng Panginoon ang lahat ng meron tayo. He knows the heart. He knows the motives. He knows the desires. At wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kapatid, wag na wag mong ipagpapalit si Lord sa anumang bagay o tao dahil hindi worth it. Wag na wag mong ipagpapalit si Lord sa anumang posisyon na kahit nasa mataas ka na rank, katulad ni Nebuchadnezzar, in just one snap, kumakain lang siya ng damo. Nawala siya sa katinuan. Because position is from the Lord and it is for the Lord. Bakit ka nasa posisyon? Para yan sa Panginoon, not to use it for yourself. Kapag ikaw ay pastor, kapag ikaw ay leader, kapag tayo po ay binigyan ng posisyon ng ating Panginoon, it is not for our self-glory. It is for God's glory. In fact, si Jesus lang ang Diyos na nagkaroon ng desire na maging tao. Tayong mga tao, gusto natin, no? Maging Diyos, maging mataas. Tayo, nag-desire tayo na to be exalted. Si Lord, nag-desire siya na magpakababa. And that's the mindset na hinihingi sa atin, na don't desire to be exalted. Desire to be humble before the Lord. Dahil kapag ikaw ay nagpakababa, ikaw ay itataas ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagpakumbaba sa paanan ng Diyos, ang Diyos mismo ang magtataas sa iyo. And even Jesus. Si Jesus, Diyos siya, pero pinili niyang i-empty yung position niya. Yung position na meron siya para sa iyo dahil mahal ka niya. At ikaw, gaano mo kamahal ang Diyos? Mas mahal mo ba ang position mo o ang Panginoon? Mas kino-cover mo ba? Mas gusto mo bang i-protect yung reputation na meron ka para wala masabi yung mga tao sa'yo? Nahihiya ka pa bang i-preach ang gospel dahil baka anong sabihin nila sa'yo? Don't be. Hindi nakakahiya ang ginawan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. And for us to be poured out, kailangan nating tong mindset na to. Lord, empty me from any position. Na kapag lumalapit ka sa Panginoon, hindi ka lalapit bilang isang pastor, hindi ka lalapit bilang isang leader. Lalapit ka bilang isang lingkod ng Diyos at lalapit tayo bilang isang anak ng Diyos Ama na nasa langit. Mga kapatid, pangalawa, emptying from possession. Jesus emptied himself from possession. Una, position. Pangalawa, possession. Alam niyo ba, sa langit naroroon na ang lahat ng kailangan ng Panginoong Hesus. Instead, He emptied Himself by taking on the form of a servant. He emptied Himself, lahat ng yan, lahat ng comfort, kayamanan, ginto, salasalapi, nasa kanya ng lahat yan. Kaya nung inoffer ni Satanas sa kanya doon sa Matthew 4, na ibibigay ko sa iyo lahat, sabi ni Diyos, anuhin ko yan, sa akin yan lahat.
Si Jesus ang pinakamayaman sa lahat. Kapag alam mo kung gaano kakayaman sa Panginoon, hindi mo ipagpapalit ang Diyos sa anumang i-offer sa'yo ng sanlibutan. Because nothing is worth more than the presence of the Lord. Pero kung ipagpapalit mo si Lord sa kayamanan dito sa mundo, you're not wise enough. Kapag ikaw ay may mindset katulad ni Kristo, imaginein mo, ino-offeran ka ng mundo ng ganito, temporary joy, ino-offeran ka ng mundo ng kayamanan, pero taliwas naman sa Panginoon, napaka-basic lang yan ng Diyos na ibigay sa'yo. Napaka-basic lang para kay Lord na ibigay yan sa'yo. Huwag mo ipagpapalit ang Panginoon sa hatiting na kayamanan ng mundo dahil ang Diyos na meron ka ang pinakamayaman sa lahat. He emptied Himself. Jesus emptied Himself. Tingnan nga po natin sarili natin. Baka punong-puno ka kaya hindi ka makapag-all out, makapag-poured out sa Panginoon. Masyado na pala ang after sa position na meron ako. Masyado na pala ang after sa possession ng mundo, kaya ako na lumalayo Kaya pala naliligaw. Kasi gusto ko lang ng pera, yumaman, nakalimutan ko na kay Lord pa lang, napakayaman ko na. Na yung yaman sa Panginoon, hindi lang yaman na hanggang dito sa mundo, kundi habang buhay. Alam niyo ang pinakamayaman na tao? Ang may Panginoon sa buhay. Jesus emptied Himself. Sabi po dito, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman siya doon sa langit. Yes. Mayaman siya doon sa langit. Siya po ay nagpakadukha. Nagpakadukha po ang ating Panginoon. Sinong mayaman ang magpapaadukha? Imagine niyo yung presidente natin, vice-presidente natin, yung hari doon sa England or sa ibang bansa, magiging servant? No, hindi nila gagawin yon. Only Jesus. Only Jesus can do that. Maraming mahirap gustong maging mayaman, pero sinong mayaman ang gustong maging mahirap? Sino? Ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon. Nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ay maging mayaman tayo. Amen? Mga kapatid, mayaman tayo. Mayaman ka. And yung pagiging mayaman, hindi lang yan nakabase sa pera. Di ba? Yun kasi yung mindset natin Pero kung meron kang extraordinary mindset of Jesus, alam mong mayaman ka because your treasure is not just for earth. Your treasure is everlasting in heaven. Everlasting ang kayamanan mo, kapatid. Meron kang buhay na walang hanggan at naroroon ang presensya ng Diyos. Aanhin mo ang kayamanan sa mundo kung wala naman roon ang presensya ng Panginoon. Aanhin natin ang limpak-limpak na salapi kung wala naman tayong Panginoon. Mayaman ka. Iba lang kasi yung mindset natin dito sa mundo. Kaya nga sinasabi dito ni Apostol Pablo, magkaroon kayo ng katulad ni Kristo na ang kayamanan hindi lang nakabase sa kayamanan sa mundo. Ang kayamanan ay nakabase sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Again and again, wag na wag mong ipagpapalit si Lord sa anumang bagay o tao dahil hindi worth it. Sino na dito naranasan ng lumayo? Naranasan na po na mawalay, mapalayo, mag-backslide. Di ba? Hindi worth it? Pag andun ka, masaya. Pero dahil may Holy Spirit ka, merong touch sa'yo, ay, oo nga pala, hindi worth it. Hindi pala talaga worth it. Doon mo marirealize na, hindi pala ako pang dito. Hindi pala ako pang mundo. Pang Panginoon ako. Mga kapatid, pangatlo, pleasure. Una, position. Empty yourself from any position. Pag umarap ka sa Panginoon, hindi niya tatanungin, anong position mo doon? Pastor ka ba?
Okay? Professional ka ba? Nakapagtapos ka ba? Anong hinahawakan mong degree? Hindi yun tanong ni Lord eh. O ikaw, nakapag-Bible school ka ba? Hindi yun. Mahalaga yan, pero hindi yun yung tanong. O ikaw, gaano ka kayaman sa mundo? Ano yung kayamanan mo? Meron ka bang naipon na ganito? Hindi po yun. Anong sabi niya? May good and faithful servant. Let us empty also ourselves from any pleasure. Sabi po dito, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Alam mo yung pleasure? Andun na lahat sa heaven eh. Hindi nga mailarawan sa word ang pwede mong maranasan na pleasure sa heaven. Lahat na naroroon. Lahat na nandoon na sa langit. Sinong nasa langit ang gugustuhin na pumunta dito sa lupa? Marami pong patotoo na ipinaranas sa kanila ng Panginoon, no? Sa kanilang panaginip or sa kanilang vision, sila ay napunta sa heaven. At after nun, nung nasa heaven sila, bumalik sila dito sa mundo. Ano po? Na-depress. Bakit? Ang ganda-ganda sa heaven, tapos pupunta ka ulit sa mundo? But just imagine, Jesus, andun na siya sa heaven, pero pinili niyang magpakumbaba, maging masunurin hanggang sa krus ng kamatayan. Hallelujah. Ano po yung pleasure? Ano yung nakapagpasaya sa'yo ngayon? Lust of the flesh? Lust of the eyes? Pride of life? Ito po ay para sa lahat. Pastor ka man, leader ka man, ito po para sa lahat, para sa atin po itong lahat. I don't care if ano yung position na meron ka. But the Lord wants us to be reminded today that let us be empty for Him. Maging empty tayo para sa Panginoon. Hindi posisyon, hindi possession, hindi pleasure. Because even Jesus, kaya nung sinasabi na follow Jesus, sundin niyo ang Panginoon, dapat lang na siya ang sundin. Why? Dahil siya mismo ang nag-set ng matinding example kung paano siya mag-empty ng position, paano niya i-empty yung sarili niya from any possession, and paano niya i-empty yung sarili niya from any pleasure. Mga kapatid, di lahat ng nakapagpasaya sa iyo ay nakapagpasaya sa Diyos. Maaring masaya ka ngayon, pero ang tanong, masaya ba ang Diyos sa ginagawa mo? Hindi lahat ng mga bagay na masaya ka ay masaya rin ang Panginoon. Hindi lahat ng masaya ay tama at hindi lahat ng tama ay masaya. Maaring masaya ka pero hindi na tama. You know what? After the cross, there's a crown. Sabi po dito sa Philippians 2:9-11, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Hesus Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Madalas kasi sa ating mga Kristyano, gusto natin agad yung crown, ayaw natin yung cross. It's unfair. Why? Si Jesus nga eh. Tinake niya yung cross, pinako siya sa cross, and crown. If you are going through any suffering sa oras po na ito, kapag ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, ikaw ay nakakaranas na para bang pasan-pasan mo ang cross, it's normal. Maraming salamat sa Diyos dahil sabi niya kayong nabibigatan lahat kayo, lumapit kayo sa akin. At ang pinakamasarap na paghihirap ay ang paghihirap para sa Panginoon. Amen. Andyan pa po kayo? Ang pinakamasarap na paghihirap ay ang paghihirap para sa Panginoon. May paghihirap kasi na naghihirap ka dahil ikaw ay nagkasala, ikaw ay lumayo, mahihirapan ka talaga. Pero pag ikaw ay nahihirapan dahil ikaw ay sumusunod sa Panginoon, yun yung pinakamasarap na paghihirap. Mga kapatid, alam niyo po si Francis Chan, siya po ay may malaking platform. Isa po siya sa may napakalaking congregation. Sa ibang bansa po ito. Okay naman, mataas yung love gift, allowance, andyan, may mga leaders, kompleto yung set ng instrument.
Pero alam nyo, dumating siya sa punto na sabi niya parang may mali. Then na-realize niya eh. Jesus gave up glory. I had to give up control, reputation, and comfort. That's the only way to truly follow Him. Nasa Kanya na lahat. Pero nung na-realize niya, oo nga, no, parang may mali. Parang very comfy na lang ako. Sabi niya, I want to suffer. To suffer for the Lord. Nilet go niya yung platform niya. Alam niyo ginawa niya? Nag-plot siya ng mga malilit na church. Inabot niya yung mga mahihirap. Hindi siya comfortable doon. Walang comfy doon. Pero masaya siya dahil yung paghihirap na meron siya ay para sa Panginoon. Si David Brainerd, alam niyo po, yung mga moment na siya ay naaranas sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Siya po ay nakaranas ng mga sakit, no? Marami siyang naranasan. Dumating siya sa punto sa kanyang buhay na sabi niya, oh God, I long to be nothing, that you may be everything. Namatay po siya at the age of 29, pero nag-iwan po siya ng matinding impact. Matinding impact. Hindi po ito pahabaan ng buhay, mga kapatid. Alam nyo, ang 29 years old na David Brainerd ay higit pa na mas pumapalakpak sa kanya ang kalangitan kaysa sa 80 years old na hindi naman ginamit ang buhay para sa Panginoon. May narinig ako sabi doon, kung ikaw ngayon ay 30 years old, may 30 years old, at binigay niya yun sa Panginoon, mas mahaba pa ang buhay ng 30 years old na ibinigay sa Diyos kaysa yung namuhay ng 100 years old na wala naman sa Panginoon. Mas mahaba pa pala ang buhay ng 30 years old, mas quality. Kasi aanin mo yung napakahabang buhay, pero wala naman sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, si Apostle Paul, lagi po nating napapakinggan, ano po? Siya lang din naman ang nagsabi, sabi niya doon sa Galatians 1:21. It is no longer I that lives. I think 1:20. But Christ lives in me. Parang mali po ako nang nailagay dyan. Hallelujah. Sabi po dito, hindi na ako yung nabubuhay, kundi ang Panginoon. Kundi ang Panginoon ang nabubuhay sa akin. Galatians 2:20, I'm sorry po. Iba yung nalagay ko. Sabi dyan, it is no longer I. Alam niyo po, itutuloy-tuloy natin to. Hindi na ako ang nabubuhay. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, kay Jesus na nagmahal sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Kay Jesus na i-give up lahat, na inempty niya ang lahat ng meron siya para sa akin. Alam niyo kung bakit ganito kabold si Apostol Pablo na magbahagi ng salita ng Panginoon? Inuusig siya ng inuusig, gusto siyang patayin, ipakulong. Siya kinaladkad. Doon sa Acts 14, kinaladkad siya papalabas. Kala nila patay na siya. At pagkatapos nun siya muling bumangon at siya muli ay nag-preach ng gospel. Why? Dahil naintindihan niya that Jesus gave up everything for him, kaya kaya niya ding i-give up ang lahat para sa Panginoon. Kapag naintindihan mo na dahil sa biyaya ng Diyos, kaya andito ka pa rin ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya meron kang kaligtasan, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ka nakakatayo, hindi ka magdadalawang isip na ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Sabi dito sa 17, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, okay lang yun.
Kahit yung sarili ko, kaya kong ialay. Kaya kong ialay. Kaya mo bang ialay yung sarili mo para sa Panginoon? Alam niyo po, God longs for a heart that is emptied of pride and striving, ready to be filled with His love, to be filled with power, to be filled with presence and divine greatness. Gusto po tayong punuin ng Panginoon. Pero baka hindi niya mapuno dahil puno tayo ng kamunduhan. Gusto mong punuin ng Diyos, kapatid. No matter what your position is. Ano man yung position mo. Ano man yung possession na mo, meron ka. Ano man yung meron ka ngayon. Gusto kang punuin ng Diyos. At paano kanya mapupuno? Kung hindi mo i-empty yung sarili mo. You need to empty yourself from position, possession, and any pleasure. Mga kapatid, maaari ba natin ito maging panalangin? Every single day. Lord, empty me for you to fill me. Lord, i-empty mo ako para mapuno mo ako. Alam niyo, makikita niyo naman yan pag punong-puno tayo ng kamunduhan. Kapag wala ka ng peace of mind, pag very discouraged ka, pag papalayo ka na, that's the point. Makikita mo na puno ka na ng kamunduhan kung palayo ka na sa Panginoon. Kaya tignan mo, kapag ikaw ay puno at puspos ng banal na espiritu, walang puwang ang anumang kilos ng kaaway, ang anumang kasinungalingan ng kaaway sa buhay mo. Kailangan natin magkaroon ng mindset katulad ni Kristo. An extraordinary mindset. Extraordinary mindset na ang buhay natin ay para sa Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. Dakila at banal na Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa oras po na to. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord God, for giving yourself for us. Thank you, Jesus, for sacrificing. Sino nga ba po ba kami? Paulit-ulit po kami nagkakasala. Paulit-ulit po kami nagkakamali. Paulit-ulit ka po namin nasasaktan, Panginoon. Paulit-ulit po kami, Lord, nadadapa. Pero ibinigay mo pa rin yung sarili mo para sa amin. Lord, empty us. Empty mo kami, Panginoon. Empty mo kami, Lord. Kapatid, magpa-empty ka. Baka puno ka na pero hindi ang presensya ng Diyos. Baka puno ka na ng discouragement, puno ka na ng salita ng tao, puno ka na ng negative thoughts, puno ka na ng bitterness, hatred, unforgiveness. Hindi yan yung gusto ni Lord. Gusto niya mapuno tayo ng presensya niya, mapuno tayo ng salita niya. Para mas ma-pour out natin yung karapat-dapat sa Panginoon. For us to live in Christ-likeness in the Lord, we should have an extraordinary mindset like our Lord Jesus Christ. Marami pong salamat, Lord. Empty mo po kami. Kapag ang taas-taas na po ng tingin namin sa sarili namin, dahil sa position, dahil sa possession, dahil sa pleasure po na meron kami, Lord, i-empty mo po kami, Panginoon. Akala namin, Lord, kaya na namin eh.
Hello, nawala yata siya. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Yeah. Jesus. Sige po. Continue po sa prayer. Thank you, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, for what you did at the cross. Thank you, Jesus, sa ginawa mo. Lord, we are undeserving. Undeserving. Lahat po kami nagkasala. Lahat po kami, Panginoon. Lord, lahat po kami, Panginoon, hindi po kami karapat-dapat. Pero salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat dahil mabuti ka. Hindi mo kami sinukuan, Panginoon. At tayo dyan, Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, to be a vessel of your goodness, to be a vessel of your love, to be a vessel of your grace, oh God, to be a vessel of your truth, Lord. Dalangin ko, Panginoon, katulad ni Apostol Pablo, magkaroon po kami ng tapang na ipagsigawan ang ebanghelyo, ipagsigawan ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po kami mahiya dahil hindi ka nakakahiya at walang dapat ikahiya, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Samahan mo po kami at patuloy mo po kaming patatagin, palakasin, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po ng nabibigatan, Panginoon, ikaw po ang siyang maging kalakasan ng bawat isa. Marami pong salamat, Lord God. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord God. Empty us so that you can fill us, O God. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Sis F, sharing, extraordinary mindset. Amen. Praise God. Are you blessed? Amen. Amen. Baka bago tayo punta sa mag-exhort sa tithes and offering, baka may pwedeng mag-insight kahit dalawa. May time pa po tayo. Wala? Ako po, Ate LB. Sige. Ayan, praise God, hallelujah. Grabe yung boldness ni Ate F, sa Panginoon. Alam nyo, pagka ganito talaga yung galawang galawang Kristiyano sa panahon natin ngayon, talagang ito yung dito ka ako personally ang ko, magsusumiksik ako doon ako magsusumiksik sa mga tao na talagang mahal ang Panginoon. Kasi mararamdaman mo yung pagmamahal nila sa Panginoon, pagmamahal niya sa Panginoon, na kung saan walang dayang pagmamahal kasi yun yung ibinigay ng Panginoon sa sangkatauhan, yung greatest love na binigay ng Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin. Glory to God sa buhay mo, Sister F, anak, grabe. Grabe yung nararamdaman ko yung puso niya. Alam niyo, sa ilang araw, naiyak ako. Grabe silang araw kong pag-i-stay sa GCOB Caloocan. Nakikita ko tong batang zealousness, boldness niya sa Panginoon. Kaya karapat-dapat lang siya na bigyan ng Panginoon ng reward and yung mga bagay na ginagawa niya sa Panginoon. Naiiyak ako dahil alam niyo yung mga tao na mahal ang Panginoon, uunahin na mahalin ng Panginoon. Makikita mo, mararamdaman mo talaga. And hallelujah. Kapagka hindi talaga natin ipagpapalit ang Lord, alam niyo yung mga pagpapala, hindi lang pagpapalang material, lalo na yung pagpapalang spiritual, mararamdaman mo. Mararamdaman mo, hindi lang mararamdaman, yung talagang yung katotohanan ng salita ng Panginoon magpapalaya. Magpapalaya. Grabe talaga, Yun. Ay, grabe. Yun lang po, naging emotional tuloy ako kay Lord, Glory to God sa buhay mo, anak. You're such a blessing. Keep up the good work. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan. So, praise God. Thank you, Sis Amelia. Amen. Ayan. So, sino pa? Pwede. Sino pa? Yeah. Kasi kung wala na, ayan, tawagan ko na si Brother Jefferson para po sa ating exhortation sa tithes and offering.
Brother Jefferson, ready ka na po ba? Ayan. Baka wala